Hello everyone. So today po ang itatakal natin or i-discuss po natin is about HTML. So ano nga po ba sa HTML? So ano po ba sa HTML? So sa HTML po, siya po yung mga script para po makabuo tayo ng isang website. Or siya po yung backbone kung paano po nabuo si website. So ito po, I introduce po my offline website. So, ito po yung ginagawa ko pa po or dine-develop po. So, hindi ko po siya tapos yung aking offline na website. So, offline po siya nag-work kasi hindi ko po siya na-upload sa domain po sa internet. And then, here's my na po, working online. So, via online. So, working na po siya through internet yung website ko po na luma. So, my old website po. So, sa mga website po na yan, so, may encounter po natin dyan si HTML. So, sa website po na ito, ang backbone po niyan, or ang skeletal po niyan is HTML. So, ito po yung sila HTML. So, ayan po. So, kaya po nabuo si website sa mga script po na ginamit or mas kilala po na si HTML. So, ngayon po, gagawa po tayo ng isang simple site or simple web page. So, gamit po tayo ng Notepad. So, paano po pumunta sa Notepad? So, pupunta po muna tayo ng window natin sa start windows, then i-write po natin dyan Notepad. Or minsan po, nakalagay na po dyan, may Notepad na po. Pwede na po natin i-click yun. Or pag wala naman po dito sa ating tab, pwede naman po natin i-type na Notepad. And then click po natin yun. So, nasa Notepad na po tayo. And then, i-type na po natin yung HTML. So, may tags po yan na yung HTML. So, ang tawag po sa mga greater than less than po na yan, yung mga symbol po na yan is tags. And then, kakapit po natin yan. Gagawa pa po tayo ng isa pong HTML. And later po, I-explain ko bakit dalawa sila. Dalawa silang HTML. And then, dalawa rin po si head. And then, si body. So, bakit po dalawa? May HTML po sa taas, then may HTML po sa baba, then may mga slash. So, yung mga kapares po nila, may mga slash. Bakit? Bakit po? Kasi po, si computer, is dito po siya magbe-base. Kumbaga, ito po yung palatandaan niya na, ito yung umpisa niyan, then ito po yung kung saan matatapos yan. So, kung baga, ito po yung starting point, then ending point. So, doon po magbe-base ng logic si computer. So, para po mas specific na ma-identify niya kung saan siya titigil, kung hanggang saan lang yung command po na yun. So, si computer po kasi, pag mag-isip, is isang bata. Kumbaga, kung ano po yung ituro niyo sa kanya, yun po yung susundin niya lang. Kung ano po yung gusto niyong mangyari, yun lang po yung susundin niya. Halimbawa po, tinuruan niyo yung bata magsalita ng ABCD. Then, ganun din po si computer. Kung paano po yung way ng pag-iisip niya. So, ganun din po. Halimbawa po, tinuruan niya yung bata ng mali. Susundin po ng bata yun. Kasi bata po siya, hindi niya po alam yun kung tama o mali. So, ganun din po si computer. Susundin niya po yung tama or mali. Kasi hindi niya po alam kung ano yung tama or mali. So, ganun po mag-isip si computer sa pong bata. So, kung ano po yung pagkakaintindi niya lang din sa pinapagawa niya sa kanya, yun din po yung gagawin niya. So, ngayon po, nakapaglagay na po tayo ng script. So, script po ang tawag dito. Script or scripting language or codes. Na HTML and then body sa head.
or head sa body. So, ito pong mga script na to, sila po yung magsisilbing backbone ni website. So, ngayon po, isi-save na po natin siya. Punta po tayo ng file. Then, hanapin po natin si save as or save. Then, lagay po natin dyan, halimbawa, my website. And then, punta tayo sa save as, palitan natin siya ng all files. Then, wait lang po. Then, babalik tayo sa file name. Then, duduktungan po natin ng file name ng .html. So, after po nyan, punta tayo ng desktop or kung saan nyo po gusto i-save yung file nyo. Pero mas madali po kasi pag desktop na natin i-save. Para po pag minimize natin, nasa desktop na lang. So, desktop, then save. So, minimize po natin, tignan po natin kung na-save sa desktop. So, na-save po. Ito po, si my website. So, ang gagawin po natin, na-save na po siya. Then, ngayon po, i-check po natin yan kung gumagana na po. So, double-click po natin yung browser. So, gumagana na po. So, napansin po natin, nagbigay po tayo ng codes, pero hindi po sinama yung codes. Kumbaga, form lang po yung binigay. Kasi po sila po yung magsisilbing imaginary natin, backbone, imaginary skeletal po ng ating website. And then, ang i-show lang po nila is yung mga pinapakommand nyo lang po. Halimbawa, gusto nyo magpa-show ng text. So, text lang po yung i-display niya, hindi po kasama yung command ng text. So, sila po yung magsisilbing imaginary skeletal po ng ating website. So, halimbawa naman po, para sa post head. So, head po, siya po yung nakatoka sa mga navigation bar, button sa bandang taas, then kasama nila header. And then si body, yung part po ni body, siya po yung input or nilalagay yung mga images, text, content, videos, audios po, yung mga ilalagay natin sa website. So, dyan po siya sa loob, ini-insert. And then, magpapadisplay po tayo ng text or paragraph. Halimbawa, magpapadisplay po tayo ng hello world. So, ang gagawin po natin, may script po para dyan. Or may gagamitin po tayong script para po magawa yung command na gusto po natin mangyari. So, gagamit po tayo ng command ng paragraph. So, madalas pong command ng paragraph ang ginagamit kung may gusto po tayong mga text na ma-show para po makita yung output po natin sa loob ng website or ng isang site. So, ang gagawin po natin, ilipat lang po natin yung pwesto ng text na hello world. And then save or control S po. For shortcut key, minimize nyo lang. Then balik tayo sa ating browser, then reload. So makikita po natin, sinow niya po yung hello world. And then ngayon po, balik po tayo sa ating notepad. Then halimbawa po gusto natin nagdala yung hello world. Pwede naman po, gumamit din tayo ng size. Halimbawa gusto natin medyo malaki yung hello world. Pwede rin naman po. So gagamitin po natin codes doon. Halimbawa, H1 or header 1. Then, pwede na po natin copy itong text or paragraph po. And then save. Ito yung may binabago po tayo or in-edit. Then reload sa tab. So makikita po natin, same lang po yung text na pinadisplay natin or paragraph. Then pero magkaiba po yung output na pinalitaw. And then makikita po natin yung output po is magkaiba. Kasi po ang naka-declare po dito sa ating notepad na H1 or header 1 po, medyo malaki po yung size na dapat niyang i-release or ipakita. So, ito po yung normal, yung default, ito pong output na to. Then, ito naman po yung H1 or medyo naka-bold or na-adjust na po yung niya, yung kanyang color, then yung size, yung texture ng
font or ng text. So, halimbawa naman po gusto natin siyang i-center. So, pwede rin naman po. May gagamitin po tayong command doon. Or gusto natin siyang nakagitna or nasa aisle or nasa middle. So, gagamit po tayo ng script or codes po doon na tinatawag ng center. So, gumamit po tayo ng center, then save po natin. Then, balik tayo sa browser. Then, reload. So, nakita po natin, sinenter niya si Hello World. Pero hindi niya sinama yung isa pong Hello World na medyo malaki yung size. Bakit po? Dahil po, nagbigay tayo ng command kay computer na ito lang isi-center natin. So, pagka hindi po ni computer, is ito lang yung isi-center. So, sinunod niya naman po yun. Kasi po, nag-base po talaga siya specifically kung ano lang po yung ibigay natin command. And pag bibigay po natin ng command sa kanya, is specifically po talaga. Halimbawa naman po, ililipat natin yung center. Katabi po ng isang hello world. Then automatically po, once po na sinave natin yan, yung output po niyan, dalawa na silang naka-center. Then save po natin. Then balik tayo sa browser. Then reload natin. So, ang output po niyan, dalawa na sila mag-center. Kasi nagbigay po tayo ng command kay computer na dalawa silang i-center. Or dadamay niya po yung isa pong hello world para po pareha silang naka-center. So, tanggalin po muna natin yung center. Save po muna natin. So, kung makapansin nyo po, once po na nag-declare po tayo ng mga output na gustong i-show or palabasin, lagi pong nasa left. Bakit po nasa left? Doon po kasi yung default niya sa tuwing magpapadisplay po tayo ng mga output. Bakit po? Kasi po, yung nag-base po kasi yan sa yung pagbabasa po or pag-i-scan ng ating mata is from left to right. So, yung mata po kasi natin pag nagbabasa, mag-umpisa po yan ng left, then pupunta ng right, then babalik po ulit ng left, then to right. Babalik po ng right. So, ganyan po kasi pag mag-scan yung mata natin, or kung magbabasa, or kung may titignan, mag-umpisa po muna sa left, then babalik ng right, then babalik po ulit ng left, then pa right. So, sa mata naman po, yung optical po ng mata natin pag nag-i-scan, so, from left to right, so, ganito naman po yung yung mismo output rotation. So, left pa rin po, left to right, then babalik ulit ng left, then to right. So, ganyan po yung rotation ng scanning ng mata, ng optical. So, left to right. So, left to right. So, ganyan po magbasa yung mata natin or mag-scan ng isang object. Once may tinitignan tayo, kala po natin nakatingin tayo sa center, sa aisle. Pero yung mata po natin kasi, yung optical po niyan, mag-umpisa po yan sa left. Tumingin. Then, pa right. So, yun po additional information and konting science po. Okay, save na, nakasave naman po. Save. So, minimize po muna natin. So, ayan po, nakita natin na nakagawa na tayo ng simple output po ng website. So, ngayon naman po, na-encounter natin si Notepad. Ang next naman po natin na ma-encounter na platform is yung Sublime po. Ito po, Sublime. So, halos same lang naman din po sila ng Notepad. Ang pinagkaiba lang po is may advantage po ng konti si Sublime. Na hindi po nagagawa ni Notepad. Yun po kasi kay Sublime ng advantage po niya. Once po kasi na may tinatype na kayo ng mga codes, lumilitaw na po kasi kagad yun. Unlike po kasi kay Notepad, manual nyo pa po itatype yun. From yung starting point po ng HTML, then ending point po ng HTML. So ngayon po, nakasave naman po ito, pwede na natin i-X. So ngayon, i-click po natin sa Sublime. So napunta na po tayo kay Sublime.
So, ito po yung itsura ni Sublime. So, ngayon po, ang mga tanong po natin dyan, kung pwede po bang yung gawa po kay Notepad mapunta kay Sublime. So, pwede po. Ang gagawin lang po natin, once po na kay Sublime na tayo, punta tayo ng file. And then, open file. Then, kung saan natin sinave yun. So, sa desktop po natin sinave yun, hanapin po natin yung file doon. Yung ginawa natin kay Notepad. So, ang ginawa po natin kay Notepad doon is yung my website. So, click po natin yan, open. So, makikita nyo po, lilitaw niya, pinalabas niya yung ginawa po natin kay Notepad. So, yung sa sinasabi ko po kanina na advantage ni Sublime kay Notepad, yung once po na tinype nyo na yung symbol or yung tags, and then tinype nyo na po yung umpisa ng letter, then may lalabas po dyan ng mga text, then enter nyo lang po, lilitaw na po agad dyan yung starting point sa ending point po ni script. So, ulitin ko po, ayan, yung tags, yung greater than, less than, then umpisa po ng letter. Then, halimbawa, center hinanap natin kasi gusto natin gumit na yung dalawang text. So, type na natin center or type natin yung C. Then, lilitaw dyan yung center, yung mga option na pagpipilian. So, center yung hinahanap natin. Enter natin yan. Then, lilitaw na po agad yung ending point po ni center. So, ngayon, lipat natin yung center. Sa baba, dito banda. So, patabing ng isang kilobyte to each one. Paste natin dyan. And then save. So, same method lang din po kay Notepad. Save nyo lang po ito yung ina-empty. Then, minimize. Then, punta natin itong ginawa natin. Tingnan natin yung magiging output. So, yan po. Nag-center na siya. So, kanina hindi naka-center. Ito, nag-center na. So, ngayon naman po ang gagawin natin, halimbawa gusto natin magdagdag ng image. So, pwede rin po tayo magdagdag ng image. So, may codes din po para sa image. So, ano po ang codes para sa image? So, ang codes po sa image is ito po, or yung script po para sa image. Tags, then img, src. So, lilitaw na po itong codes na to. So, yung codes po na to is for image. And then, minimize po muna natin. Then, hanapin natin kung anong gusto nating image. Halimbawa, sa desktop na nakalagay or sa folder po na kahit saan. So, sa scenario po natin ngayon, nasa desktop po yung hinahanap ko ng image. So, i-click ko lang po itong image na to or tignan po muna natin yung image. So, ang image po na gusto nating i-insert sa site natin is ito pong image ni Captain America, for example. So, titignan nyo po muna yung file type niya. So, click nyo po yan, right click, then properties, hanapin yung type of file. So, ang file type po niya is PNG. Then, okay po natin. Then, ngayon po, click po natin, right click, then hanapin natin surname. And then, pag naka-highlight na po yan, automatically, Control C po natin for copy. After natin makopy, click po natin sa labas para makancel yung rename. Then, babalik tayo sa Sublime. Then, ipipaste po natin yung kinopy natin na pangalan ng image sa pinagigitna po ng dalawang quotation. Paste po natin yun dyan. Then, ilagay po natin yung extension name or yung file type niya. Huwag po natin kakalimutan yun na .png. Kasi po, kailangan po specific yung yung itatype natin kasi specific po dapat talaga. Doon kasi mag-base si computer. Halimbawa, may kapangalan kasi to na JPEG. So, yung JPEG po, yun po yung input na imbis na yung naka-PNG type. So, halimbawa naman po, Marvel. Tapos, may nakalagay doon, JPEG siya, pero PNG nilagay natin dito. So, hindi po gagana yan. Kahit po pare sila ng picture. Kailangan po talaga specific yun. Kung ano po yung file type, then pangalan ng image, para po mahanap talaga siya ni computer. So, save na po natin. Halimbawa, tapos na po tayo dito. Na-insert na natin yung pangalan. Save na po natin. Then, balik po tayo sa browser. Reload po natin yung ating tab or browser. So, nakita nyo po, pinalitaw niya yung image. Si Captain America.
So, halimbawa naman po, gusto nyo baguhin yung background ng inyong site. Pwede rin naman po. So, ang gagawin po natin, punta po tayo sa Sublime po ulit. Babalik tayo sa Sublime. And then, pupunta tayo sa part sa body. So, bakit po sa body ang gagalawin natin? Kasi po, kung gusto po natin i-edit na part yung nasa form po ng body. So, si body po sinakatoka dito sa form po ng body ng site. Or yung kabuuan po na form ng site. Si body po nakatoka doon. So, si body po yung ani natin doon. Yung gagalawin or edit. So, dadagdagan po natin yung script ng body. So, space lang po muna natin. Yan yung tags niya para lumayo. And then, idadagdag po natin sa body, magde-declare po tayo ng style. O mag-i-input tayo ng style. Or mag-type tayo ng style. And then, may lalabas dyan ng quotation. So, sa quotation po na itatype po natin dyan, or magde-declare po tayo ng background color. So, sa nag-declare po tayo ng background color, dapat i-input po natin kung anong kulay po yung gusto natin i-declare as a background color. So, halimbawa, kung gusto natin i-declare dyan, halimbawa, gusto natin ng silver or red, pwedeng black or green. So, for example po, green. Save lang po natin or Control S. Save. Huwag po kalimutan na mag-save to yung may edit. Then, minimize, balik sa browser, reload. So, nakita po natin na green yung kanyang background. Kasi po, nag-input po tayo doon or nag-declare po tayo doon sa program or sa command niya sa script na magiging green dapat yung background. So, sinunod po ni computer yan. So, yan po. So, paano naman po pag gusto namin i-gitna kasama ni Hello World yung image po na si Captain America? So, pwede naman po. Pwede rin po. Gagawin nyo, ililipat nyo lang din po yung ending point ng center. Yung pwesto niya, ilalagay nyo lang din sa baba or katabi po ng script ng image. Yung script po ng Captain America na image or sa baba. So, dapat center po yung lalabas doon. So, yan. So, nalumataw na po yung center, then save na lang po natin. Then, balik tayo sa browser, reload. So, nakita na po natin na nag-center yung image. So, ngayon naman po, ang gagawin natin, magdadagdag po tayo ng button. So, ang gagawin po natin, babalik tayo sa Sublime, then, punta tayo sa taas. So, sa taas po ni Hello World, maglalagay po tayo dyan ng button. So, halimbawa, lalagyan dyan. Button po. Codes ng button. And then, sa button, dapat lalagyan natin ng pangalan dyan. Halimbawa, ang lalagay natin na button dyan, halimbawa, Google. And then, save. Minimize po natin or punta tayo sa ating browser, reload. So, nakita po natin si Google button. So, kasi nag-declare po tayo ng button dyan. Naglagay po tayo ng button na ang pangalan ay Google. Pero hindi pa po siya nakalink. So, hindi pa po, clickable po siya pero hindi pa po siya nagpa-function for link or linking. So, bakit po siya nakaka-center na kagad? Kasi in-input ko po siya nakasama po nung Hello World sa center. So, ito po yung center nila. So, ngayon naman pong gagawin natin, gusto ko pong si Google napipindot. Once na napinindot mo siya, pupunta siya dun sa link ng Google. So, pwede po yun. Gagawin po muna natin, punta tayo dito sa Sublime, balik tayo sa Sublime. And then, mag-i-input tayo ng script ng pang-hyperlink or link. So, ang gagawin natin, yung tags, yung greater than, less than, tapos A. Ibig sabihin ng A active, then space, red, for active reference. So, pwede naman pong type nyo na lang dyan, A. So, tags, tapos A, enter. So,
So, ito na po yung href. So, makikita niyo po dyan na meron pong quotation po ulit or quotation mark. So, dito niyo po i-input yung link or yung address po ng website na gusto niyo puntahan niya. So, gagawin po natin, punta tayo ng browser, add tab. So, gagawin natin, kukunin natin or kakopy natin yung link po ng Google. So, ito na po yung link ng Google. So, punta tayo sa URL niya. Kakopy po natin yung link. So, copy or Control C. Then, balik tayo sa ating Sublime. Then, i-paste po natin dito sa pinagigitan ng quotation. Tapos, ililipat po natin yung button natin ng Google. Ililipat po natin yung question niyan dito. Sa pinagigitnaan po nung ating script ng starting point at ending point po ni hyperlink. So, nasa pinagigitnaan na po sila. So, yan po, pinagitnaan na sila. And then, save lang po natin. Or Control S. Or save. Then, refresh po natin to. Tignan po natin kung mag-work yung working po yung yung ating link. So, nagkaroon po ng ng white background kasi po, naka-hyperlink po si Google. Si Google Form po, si button. So, dinamay niya po siya as a button po yung dalawa. So, gagawin mo natin, ililipat po muna natin siya ng pwesto. Or tatanggalin po muna natin itong mga hello world sa pwesto. Nilipat na po natin ng pwesto to yung hello world dalawa. Binaba natin para hindi siya gumigna, hindi siya madamay dito sa ating button sa Google. Or kaya siya nag-error dahil may kulang na letter sa button. Button lang po nalagay nakalagay button. Dapat may N, button. So balik na button, type natin N. Pwede na po natin balik to or dyan po muna sila. Save. Balik tayo sa browser, reload. So makikita po natin bumalik sa default position yung dalawang text, yung mga text, then yung isang image natin sa Captain America. Then naka-center yung view. So, click po natin itong button na Google. Tignan po natin kung mag-work siya. So, nakalink po, nag-work yung button. Kasi po, nag-declare po tayo na once na pinindot si button na pangalan ay Google, pupunta po siya sa link na to or naka-address siyang para pumunta sa link na ito. Halimbawa naman po, gusto natin nakalink is yung picture. So, pwede rin naman po. Gagawin natin. So, pwede na po natin siya isama dito sa loob ng center. So, gagawin po natin is mag-i-script po muna tayo ng ating codes po para sa hyperlink. So, A. And then, minimize po muna natin. Then, kung ano pong site, isipin po natin kung ano pong site yung hanapin natin. Example, ang naisip natin is YouTube. So, enter lang po natin yan. Copy natin yung link. Then na po natin Action tab. Then, balik tayo sa Sublime. Then, ipipaste lang din po natin sa loob sa pinagigitnaan po ng dalawang quotation yung ipipaste natin yan sa pinagigitnaan ng quotation yung link or yung address po ng site yung dapat pupuntahan. So, na-paste po natin. Ang gagawin po natin, mag-add po tayo ng script pa po ng image. So, hanapin po natin yung script ng image. So, same method lang din po pagka nagawa tayo ng image. So, tags niya or yung greater than less than. Then, enter lang po yung script ng image. And then, babalik tayo kung saan tayo pupunta. Kung saan tayo kukuha ng mga image. So, scenario po na to, nasa desktop po yung hinahanap natin image. So, halimbawa, ito pong icon ng YouTube kasi ang nakalagay po dito link ng YouTube. So, right-click po muna natin yan. Then, properties.
So, nakalagay po dyan, file format niya is PNG. Then, right-click, rename. Then, copy mo yung pangalan. Then, balik sa Sublime po. Then, paste natin yung pangalan dito. And then, i-type natin yung extension name niya, yung file type niya, na .png. Then, save po muna natin. Tignan natin kung mag-show. So, reload natin to. So, nag-show po yung yung ating icon, yung ating image po ng YouTube. So, gagawin po natin, balik po tayo sa Sublime. Then, gagawin po natin, itong image po natin, yung link po ng image, or yung codes po or script po ng image, ililipat po natin sa loob para po naka-hyperlink na siya. Sa pinagigitnaan po ng starting point at ending point po ng script ng hyperlink. So, ito na po yung ending point ng hyperlink. So, nasa pinagitnaan na po siya yung ating image. Para po once na-click yung image, gagana po siya at pupunta siya dun sa naka-address na pupunta ng site. And then, save po natin. Minimize. Then, reload. So, halimbawa po, click na natin tong image na to. So, i-click po natin ngayon. So, ngayon po, nag-work siya. Kasi po, bakit po siya nag-work? Kasi nag-declare po tayo dito na once na pinindot to or click tong YouTube icon na picture, pupunta siya dito sa naka-address na link, which is yung YouTube po. So, ganun din po dito sa ating button sa Google. So, halimbawa po, gusto niya po pong mag-add ng image or may simple animation. So, pwede rin naman po. So, ngayon po, magdadagdag po muna tayo ng image. So, itatay po muna natin yung script ng image po ulit. Kung image po yung ating gusto i-input. And then, minimize po muna natin to para pumunta sa desktop. Then, hanapin natin yung gusto nating image na gusto isapat or idagdag sa site. Halimbawa, ito po picture na to. Picture po ni Panda na kumakaway. So, GIF po yung file type niya. So, click po muna natin, right-click. Then, tignan natin yung file type niya. So, GIF. So, GIF. And then, kakopy natin yung name. And then, balik tayo sa Sublime. Then, i-paste po natin dito yan sa pinagigitna po ng quotation. Yung pangalan po ng image. Then, extension file niya, huwag nyo kakalimutan na dot, saka yung kung anong file type niya. So yung file type niya is GIF, and then save. Ctrl S. Then, balik tayo sa ating browser. Check natin kung nadagdag ba yung image na yung Panda. So, yun po, nadagdag yung image ni Panda. So, ngayon kung gusto naman natin, kumakaway si Panda habang gumagalaw, umaandar pa kaliwa or pa kanan. So, mag-declare po tayo ng animation dyan. So, ang animation po na gagamitin natin dyan is yung script po ng Marky. So, ngayon po gagamit tayo ng script ng Marky para po sa animation. Or simple animation po na sa direction. Kung pakaliwa or pakanan si image. So, gamit po ng Marky. Then, set tayo ng behavior. So, space, behavior. And then, yung equal sign. Saka po yung quotation. Then, ilalagay po natin dyan kung ano pong type ng behavior niya. Yung sa ano po, sa scroll po or button. So, i-declare po natin yung scroll. And then, space. Ngayon, mag-declare naman tayo ng direction niya. Then, equal sign. Then, ano po ulit, yung quotation mark. Then, sa direction po mag-declare tayo kung pa left ba or pa right. Example po gusto natin, pa right. So, ito-type po natin dyan right. Then, yung ano po, ending point po ng ano, yung greater than sa less than, yung sa tags. After po nyan, syempre, gagawin din natin, type din natin yung ending point po ng mark.
So, natin po natin yung ending point ng marking. Gagawin natin, ililipat po natin ang position itong image po natin yung panda na gumagalaw. Or may GIF po na panda. Ililipat natin yung position niya sa loob po, pinagigitnaan ng dalawang marking. Which is yung starting point po ng marking at ending point. And then, save po natin. Pag save natin, tignan po natin yung output niya. So, ibig sabihin po noon, medyo nalilito po si computer. So, gagawin natin, i-check po natin yung error sa ating subline. So, halimbawa, tanggalin po muna natin itong mga center. And then, save po muna natin, save. And tignan po natin yung output niya. So, nasa ano na po sila lahat? Nasa left, nasa default position. So, ang gagawin po natin, pag may mga error po na ganito, halimbawa po nag-error ng ganyan, so, ang gagawin po natin, mag-declare po muna tayo ng, i-deactivate po muna natin yung mga codes. Imbis po na i-delete natin, I recommend po na gawing comments or deactivate para po hindi siya i-run ni computer as a program file or as a code. So, ang gagawin po natin, click po natin yung gusto po nating i-deactivate na code. Halimbawa po, itong mga hello world. So, sign po ng exclamation, then negative sign, dalawa. Then, dito rin po, kung hanggang saan po yung gusto natin madamay na deactivate na code. Kasi pag di po natin nilagyan ng negative sign kung saan hihinto, madadamay po hanggang baba yan. Madadamay po hanggang baba na hindi na declare as a code script siya. So, ma-deactivate. So, ngayon po, na-deactivate na po itong codes na to. So, nag-start po tayo exclamation point, dalawang negative, then dalawang negative dito for ending po. Para ma-read siya as a comment. Or mabasa siya as lang po, display. Or kumbaga guide. Yung comment po kasi ginagamit yan, guide po, halimbawa, gagamitin siya as halimbawa, ito yung edit for body, yan. Mga guide po yan ng mga developer, ng mga programmer. Sa part po ng website. So, pag nakaganito po yung mga, yung mga script. Ibig sabihin po na naka-deactivate or po siya comment. So, usually yung comment po kasi talaga ginagamit sa guide po sa kada part po ng mga system. Or kada part po ng website. Or ng website. So, ngayon po, save natin. Check natin yung may output niya. So, hindi po gumagana si Marky. So, ibig sabihin po may mali sa ating codes ng Marky. Then, check po natin yung codes ng Marky. So, mayroon pong mali sa ating codes ng Marky. Wala po siyang R. So, ayun po. Make sure po talaga na pag magpo-codes kayo, ito-double check yung spelling, and yung mga yung mga codes. So yun po, sinadya ko po siyang lagyan ng mali para po ma-share sa inyo na ito po yung mga error na possible na mangyari para po makita niyo yung magiging output niya. Na pag nag-error po siya, sinusunod pa rin po ni computer yung kung ano yung pagkakaintindi niya. So save po muna natin, save, then tingnan po natin magiging output. Kasi dinagdagan po natin yung Marky, naging Mac kanina. So, save natin. Then, reload. Reload po. So, nakita na po natin na may gumagalaw na po na image, which is yung panda po kumakaway. So, ang kanina pong gusto natin mangyari is, lahat po ng image niyan is may kita po natin sa loob ng site. So, pwede po. So, kanina nilagyan ko lang po talaga ng error para po makita niyo yung yung magiging output. So, ngayon po, gagawin natin, tatanggalin na po natin itong as a comment, yung mga sign, para maging comment siya or para ma-deactivate siya. So, pag tinanggal nyo na po yung symbol na to, ibig sabihin po niyan, ilaw na po yan. Ibig sabihin po niyan, working na yung mga, mga script na to. And then, ibalik na natin yung center kanina na tinanggal natin. So, dito sa button, para sa dalawang button. And then, save.
Tignan po natin magiging output. So, reload. So, nakita niyo po, dinisplay niya na po lahat ng gusto natin makita sa site. So, kanina po, yung sinadya ko pong lagyan ng error, hindi po, nag-malfunction po siya. So, ang dinisplay niya lang po yung mga image. Pero hindi po gumagalaw yung marquee. Kasi, hindi po natin kinomplete yung yung spelling ng marquee. Kaya, hindi po niya i-run yan. So, yun po yung maging error. Nabi ko po kanina kung ano po yung pagkakaintindi lang ni computer, yun lang po yung susundin niya. So, additional information po yan para sa atin. So, yun po, na-display niya na po na naka-center tong picture, then clickable. Then, ganun din po dito sa Google, na clickable. Then, nasa left na po yung Hello World dalawa kasi hindi naman po natin sinama sa center. So, paano po pag gusto natin isama sa center? So, babalik na po natin sila sa center. So, gagawin po natin, pwede po natin i-adjust tong center dito sa baba po sa picture na gusto lang natin isama para ma-center. Or pwede rin po ilipat po natin tong image po na to sa yung text dito po sa baba, sa taas po ng ending point ng center. And then, save lang po natin. Then, balik po tayo sa browser, reload. So, makikita na po natin naka-center na po yung image, yung button, then yung text po na dalawa, saka po si Captain America, then gumagalaw na po si GIF. May animation na po siya. Kasi po nag-declare po tayo dito ng ng may kulay yung background, kulay green. So, check. Then, dapat naka-display and clickable yung dalawang button, which is yung button po ni Google at ni YouTube. So, check po kasi nandito po yan. So, check, dalawa, yung text. And then, nagsama pa tayo ng image na si Captain America. So, check, nag-declare po tayo. So, nandito rin po sa loob ng site. So, naka-center po sila. So, ayan po, naka-center sila. Kasi nag-declare tayo na naka-center silang lahat. And then, nag-input din po tayo ng image na gumagalaw. So, gumamit po tayo ng marquee. So, ayan po. Check kasi gumamit tayo ng marquee. So, pinakita niya rin po yung output ng marquee na gumagalaw na gusto natin mangyari. So, ayan po yung mga pwede natin magawa sa platform po nung Sublime and Notepad po. So, through Notepad and Sublime, pwede na po tayo makagawa ng simple website. So, nakita niyo po yung advantage ni Sublime kay Notepad. Na-encounter po natin si Notepad saka si Sublime. And then, nakita po natin yung mga nagawa natin using Sublime and Notepad na possible pala makagawa ng simple website through Notepad and Sublime. So, hopefully po makakatulong po itong information na to sa atin, sa ating pag-aaral, sa ating activities, sa ating mga projects. And hopefully po marami po kayo natutunan and maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat. Okay po. God bless.